Afternoon po, ako po si Clarence Lagman. Salamat po sa pagpayag na interviewin po kayo. Muli, ang magiging flow ng interview po natin ay ang karanasan nyo po bilang OFW. So, pwede po ba muna kayo magpakilala bago po tayo magsimula? Hello, Reds, at sa mga manonood ng video na to. Ako nga pala si Paolo Cuevas. At asawa ko yung tita mo na si Clarissa Velasco Cuevas. Ngayon dito kami para bigyan unlakan ang iyong interview at sana masagot namin ang bawat tanong at makatulong sa iyong pag-aaral. So, ang unang tanong po, ano ang naging dahilan nyo po para po magtrabaho po kayo sa ibang bansa? Si Clarissa ang unang graduate ng college. Pagka-graduate niya ng college, nakahanap siya ng trabaho malapit sa atin, sa Timbao, sa Technopark. And then, may mga umuwi siyang ka-eskwela from college sa ibang bansa. Tapos, nung nagbabayad na sila ng mga bills sa isang restaurant, yung mga tika-ibang bansa nanlilibre at sila saktuhan lang ang sahod. So, kaya lang sa bayaran ng sarili at nakiusap sa akin si Clarissa na kung kaya daw ng mga ka-eskwela niya magtrabaho sa ibang bansa, kakayanin niya din. Yun yung rason kung bakit siya nasa ibang bansa. Ako naman dahil nagmamahal lang ng lubos, sumunod ako. At ang napili naming bansa ay United Arab Emirates of Dubai. So, ang pangalawang tanong ko po, bakit niyo po napili yung bansang yun? Ang mga bansang pagiging OFW naman is hahanap ka ng magandang opportunity, hindi naman ito napipili. So, ang mga bansang pinili namin or yung mga in-applyan ni Clarissa ay Singapore, tapos meron din sa Hong Kong, sinubukan din namin sa Sweden kasi ito yung mga bansang may mga kamag-anak kami at meron din ang Dubai. Nagkataon na sa Dubai is ready na yung ating ko na magbigay suporta para sa mga susunod at para maipasa niya yung dinanas niya sa UAE na Dubai. At si Clarissa ang napili para makipagsapalaran. Tapos, nung nakakuha na siya ng trabaho, ako naman ang kinuha niya para magkasama na kami mag-asawa niya. Okay po. Sino-sino ang mga napilitan kang iwan para sa oportunidad sa ibang bansa? So, naiwan ko sa Pilipinas ay yung buong pamilya ko. So, dahil dito, nag-sacrifice ako kahit sa kabila ng mga birthdays at mga importanteng okasyon sa buhay. So, yun, ang pamilya ko ang naiwan ko at mga kaibigan ko. Pati na rin yung mga relatives din namin sa Philippines. Actually, hindi biro ang pag-iibang bansa. Kapalit nga nito, sabihin na natin doble o triple ng minimum wage ng Pilipinas, pero marami kaming hindi magagawa. Parang ikaw, ngayong nag-aaral ka pa lang, uuwi ka ng bahay at medyo masungit dahil meron kang assignment ng araling panlipunan. So, ang gagawin mo ito is hindi mo na-realize na every time na pumapasok at umuwi ka, kasama mo ang iyong buong pamilya. Kung kami tatanungin ngayon na kumikita ng ganito sa ibang bansa, mas gustuhin ko o mas hindi ko ipagpapalit kung ano man ang meron kami ngayon sa araw-araw na uuwi kami nakasama ang pamilya namin. So kung sa tanong mo kung oportunidad ang pinag-uusapan natin, yes, maganda ang aming buhay ngayon dito sa Dubai, pero napakalaking sakripisyo ang kailangan namin tiisin kapalit ng lahat ng ito. Okay po. Then, ano-ano ang mga naging karanasan nyo sa bansang UAE?
And iba't iba ang mga nakikilala ko, iba't ibang uri ng tao or ano tawag doon po? Ibang lahi, iba't ibang lahi ng tao. Ang pakikisamahan. Ang pakikisamahan mo. So, may mga kakilala kong Indian, Pakistan, Iran. So, kung tutuusin mo naman ang aming sahod, yun yung kapalit. Hindi lang Pilipino ang pinakikisamahan namin dito. Iba't ibang uri ng tao, ugali, relihiyon na nakakasagama o nakakatulong sa aming pagtatrabaho dito sa Dubai. Kaya sulit na sulit din ang bawat oras na ginugugol namin sa trabaho. So, ang huling tanong ko po, kung mangyari mang makabalik ka na sa Pilipinas, nanaisip mo pa rin bang bumalik sa bansang UAE po? Yung asawa ko kung totoo man naghahanap pa din naman ng ibang bansa na kung saan makakakuha kami ng residency. Pero kung akong tatanungin at masarap naman ang buhay ko sa Pilipinas noon, gusto ko talaga bumalik. Tulad nga ng sabi ko sa sagot ko nung pangatlo, marami kaming sinakripisyo para makarating dito. Kapalit naman nun yung buhay na hindi maibibigay sa amin sa Pilipinas. So, yes, babalik kami sa Pilipinas kung makakaipon kami agad para pagdating namin sa Pilipinas, handa kami sa hirap ng buhay. Handa kami sa paninibagong sapalaran na naman kasi meron kami mga interview dito sa Dubai. Meron kami mga trabaho dito sa Dubai. Pag bumalik kami dyan, magbabago zero na naman kami sa paghahanap ng trabaho. So, yun ang aming paghahandaan. At syempre, pero ang tinatanong niya is kung pwede daw ba, kung naisip pa natin bumalik. Yes. Ay, ng UAE. UAE ba ng Pilipinas? Pero, bumalik ng Pilipinas or ng Pilipinas. Ng Pilipinas po. So yes, babalik kami ng Pilipinas. Yun nga lang, marami nang nakakakawa. 6 na taon na si Clarissa dito. Ang bilis ng panahon, bata ka pa nun. Sayang din yung mga panahon na nawala na 6 na taon. So nga, manes pa namin yung panahon na mga 3 to 5 years na lang at babalik na kami sa Pilipinas. Konting ipon pa. Yes po. So, dito na po nagtatapos ang interview ko po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat rin. Thank you po. Dahil nakakatulong ito sa pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Gayun din ang OFW deployment ay isang paraan para maibsan ang kakulangan ng trabaho at oportunidad ng bansa. Bilang isang Pilipino, hindi na bago sa atin ang salitang OFW. Simula pa man sa pagkabata at ulit ng mga mata ng mga bata sa salitang ito. Hindi may pagkakaila ang mga pamilyang may isang OFW ay madalas natin napapansabihan na may marangyang buhay. Ang mga OFW ay kadalasan may malaking kita kaysa sa mga professional na trabahador dito sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang ang malaking kita ang dahilan kung bakit pinili ng mga kababayan natin na magtrabaho sa ibang bansa. Isa natin ang dahilan kung bakit na pinili maging OFW ay upang madagdagan ang karanasan nila sa buhay, upang matutong maging independent sa buhay. Sa halip, ang mga benepisyong ito ay may ibang tao pa rin umuwi sa Pilipinas dahil ang iba ay may kinakaya ang pagkamis sa pamilya. Lalo na sa mga kababayan natin may mga naiwang anak. Isa natin sa dahilan ang hindi makaya ng malaking pagbabago hindi lang sa oras mo at pati na rin sa kultura ng mga bagay. Ayon sa impormasyon na nakalap sa sa pamamagitan ng mga iba't ibang programang para sa mga overseas Filipino workers at protektahan ang karapatan ng mga nabanggit sa mga bansa kung saan sila ay